Good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends near and far. This is your friendly Filipina Carpentera here in America. Tonight guys, andito ako ngayon sa renovation and it has been a few days since I've been here and I was not able to water my plants and namatay sila guys. Joke. Parang isang area lang yung namatay kasi naman na-busy kami napunta doon sa namin sa lupain namin na ilang kilo lang tapos pinutol namin yung mga kahoy doon kaya hindi na ako nakapunta dito, but anyway, I'm gonna water the plants here tapos didiligan ko sila. But before that, ipakita ko sa inyo kung gaano ka-beautiful yung mga flowers na kahit hindi dinidiligan. Guys, kung gaano ka-beautiful yung mga flowers kahit hindi na didiligan ng ilang days yun. Yeah! Pagpasensyahan nyo na yung Tagalog ko guys kasi taga-ibang ako planeta. Hindi ako marunong magsalita ng Tagalog pero ako, taga-Mars. Tingnan nyo naman. Klaro, ito yung mukha ng mga taga-Mars, guys. Joke. But anyway, before that, ipakita ko sa inyo kung ano nang itsura ng mga flowers ko today. Yan siya. So far, medyo matamlay siya. Pero okay pa naman din kahit na hindi nandiligan ng ilang days. Tapos ito, this is a rose bush. Tapos, hindi na yan, kailangan diligan. Kaya lang itong maple tree na ito, palaging nag-over. Teka lang, parang may pulis. Hindi naman ako, dadakipin ito, Pulis ba yan o ambulance? I hope everybody's okay there. So, yan, maple tree, kailangan talagang patayin yan. And then, next is the hostess. Ito, hiningi ko lang yan sa kapitbahay ko noon sa isang renovation din namin and it's thriving, so thank God for that. At itong mga cypress ko, I think they are doing okay. Tapos itong mga roses ko, my buds na. Look guys, next week mamumulaklak na yan. Isira ang bulaklak, tanananang na, tanananana, pakimbot-kimbot. Yun. Ito mga marigolds ko there, I think they're doing okay. But guys, namatay yung dito sa planter. Tading! Tingnan nyo kung gaano kamala. My goodness. So, papalitan ko yan. Sorry marigolds, I forgot about you. Tapos punta tayo dito sa labas. Look at that. Ganda diba? Woohoo! Kahit na ilang araw hindi na binyagan. Binyag ba yun? Hindi na binyagan. Is it binyag? Yeah, I'm gonna water it. Kahit ilang araw hindi na binyagan. Alam ko yung binyag guys is yung bata ba na binibinyagan parang dinedicate sa Panginoon. Pwede bang binyagan yung mga yung mga flowers? Even though, so in Englishin ko na lang ha. Even though they were not watered for a few days, ha? English din tayo pag may time. Kala ng mga silingan siguro dito na babaliw nitong babaeng ito kasi nag-uusap sa kanyang sarili. Ganon talaga Ganon talaga, especially pag wala ka pang kain. Teka lang, is that a bird over there? Yeah, it's a bird. Teka lang, gagamitin ko yung antipara ko kasi kasi hindi tayo makakita Ganon talaga pag galing ibang planeta, hindi makakita. Oh, jeez. It's a file. It's a pile of dirt. Kala ko kasi lumiliyab siya parang ganun. Akala ko bird kasi para siyang lumilipad pag may hangin. Ito kasing galing ibang planeta hindi makakita pag malayo. Hindi ko nga makita ang sarili ko pag tumitingin ako sa salamin. Joke. Okay. Makita ko isang alien. Anyway, eto na. Ito na yung flowers. Hindi siya namatay kahit na hindi nadiligan. Nako guys, akala siguro ng mga kapitbahay, ano ba tong babaeng ito? Parang nababaliaw na.
nag-uusap lang siya sa kanyang sarili. Ganun talaga eh. Nag-uusap talaga ako sa sarili ko minsan, especially eto, sa backyard na naman tayo. Hindi pa fully i-reveal ko sa inyo yung backyard kasi ang dami pang gagawin. But anyway, ito yung hitsura niya. Tapos I asked my husband to dig 2 holes there para matamnan ko yung cypress. Mataniman ko yung cypress. Tapos tadyak-tadyak pag may time kasi hindi ko siya maalis galing sa kanyang pot. Ang hirap talagang magtagalog. But anyway, so yan. Magtanim ay di bero. Diyan guys, pinagalitan ko yung asawa ko kasi hindi siya nagagamit ng ng mask na nagdusting kasi siya doon sa sa loob ng bahay. Tapos hindi nagmask kaya pinagalitan ko. Diyan guys, nagdidig na naman ako ng hole kasi yung hole na ginawa ng asawa ko tabingi. Hindi siya nagmamatch ba doon sa kabila na hole. So, yan. Dig din tayo pag may time. Ang hirap talaga magtagalog. Yan. Tadyak-tadyak din pag may time. Kasi ayaw niyang lumabas doon sa pot eh. Tapos, kinikiliti ko din siya ng konti. No, I was just clearing the bottom part para yung roots niya lalabas doon sa hardened na soil. So yan guys, hindi ako sure kung dyan ko ilalagay yung roses kasi alam niyo naman, ang ingay naman ng train na ito. May train track kasi dito. But anyway, so itong roses, ewan ko kung I will just leave it there. Kasi alam nyo, yung mga magnanakaw dito, tatimingin nila na walang tao dito sa bahay. Mahal yung na yan. Mahal yung roses na yan kasi climbing rose na lumalatay. Ano ba yung lumalatay? It's like a climbing rose that would grow up to more than 10 feet if you plant it on the ground. So sayang, mahal yan. But anyway, talking about magnanakaw guys, just look at this one. Tingnan nyo kung gaano kalayo ang property namin, yung backyard namin. Kita nyo yung saan na ba yung kamay ko? Dyan fence na yan. Yan yung boundary. So, yung magnanakaw, dito ako sa silid, sa loob ng bathroom. Yan, bathroom yan. Okay? So, dyan ako nagtatiles. Tapos, kung doon sila sa bandang doon, ay nag-uusap, hindi ko sila marinig, diba? Because I don't know how many feet away. Probably 100 feet. So, hindi ko sila marinig. But the fact that narinig ko sila dyan, kasi nasa loob ako, tapos narinig ko sila dito, that means they came in, right? Tapos yun, ninakaw nila yung mga chandeliers ko, mga bagong kagamitan ko nilakaw nila. Tapos ipakita ko sa inyo guys kung saan sila dumaan. Let's go and check. Uy, may bola oh. Sana yan na lang yung ninakaw nila. Baka antik pa yan. But anyway, dito sila dumaan. Galing dyan. So, narinig ko sila. And then, dito sila dumaan. Tididing, tiding, tididing, tiding. Tapos, itong parting ito, yan. Yan, may pinto dyan. Before, tinanggal namin. Yan. Tinanggal kong pinto na dyan kasi gagawin ko yung utility room. Nandyan yung hot
water heater ko, tapos nandyan yung washing machine, dyan yung dryer, so dyan ko lalagay, so I have to close it up. Bright kasi kami hindi namin talaga sinil yung ano, parang ano lang ba, plywood na linagyan lang ng 2 o 3 pako. Iyon, na bukas nila. Yun, kuha nila lahat ng mga ano, stuffs ko. Kalagot talaga. So, after that, linagyan namin ng sensor light dyan. Tapos, sensor light doon. Tapos, sensor light dyan. Hindi naman sila bumalik. At saka guys, ano pang ginawa nila? We should have learned, you know, our lesson because probably a month before that, dito sila pumunta. I'm sure it's the same people. Sila lang yung notorious na magnanakaw dito Dito namin linagay yung air condition namin. Diyan. Tapos, ito, puno pa ito ng gubat noon. Ang dami pang weeds. So, nakatago siya. Alam nyo kung anong ginawa nila? Pinutol nila yung wire dyan. So, yun. Pinutol nila yung mga wires. Tapos, sinubukan nila na kargahin yung air condition unit. Ang problema, mabigat talaga. Siya lang at saka yung bata yung kasama niya. Siya, okay siya kasi 200 pounds siya. Tapos malaking tao na lolo, mga 65 years old siguro. Nakakahiya, ang gulang-gulang na tapos magnanakaw. Hindi talaga nila na kayang buhatin yung air condition. So what they did is, siguro babalikan nila, but then the next day, naglilinis na yung asawa ko. Tinanggal na yung mga weeds. Tapos na-notice niya na yung air condition unit, parang tabingi. Bakit naman ito tabingi? Tapos chinek niya, guys, pinutol yung wires, tapos hindi nila nadala yung air condition unit. Siguro nakurentihan sila, I don't know. But anyway, good thing natuklasan ng asawa ko. Kaya sabi ng asawa ko, damn, yung carpenter namin na dalhin mo na lang ito, itago mo na lang ito sa bahay ninyo para safe siya. Tapos i-install lang natin pag may buyer na dito. Guys, pag pa-reconnect ng mga wires dyan is 60,000 pesos. Kala nyo, Pilipinas lang yung magnanakaw. Ang daming magnanakaw dito. Tapos nung kinumpranta ko siya, hindi naman siya mukhang magnanakaw. Parang parang dignified lolo siya. So, I really do not know kung bakit niya ninakaw yung mga stuffs ko because able naman siya. Ako nga para nang disabled ako kasi may sakit ako sa likod. I had surgery. Naoperahan ako sa likod ko kasi nag-herniated disc ako sa papamamanday. Yun. Tapos, you know, they have no idea na after doing carpentry here, nagkakarpentero ako after here. When I go home, ang sakit talaga ng likod ko. Kasi kahit na naka-opera na ako, may isa pang buto na kailangang ayusin. So, yun. Tapos yung guy na magnanakaw, ang laki-laki niya. Tapos nagnanakaw siya. Like, what in the world? Bakit ganon? You know? Sorry sa uban ko. Tingnan niyo, ha? Para akong Rhina, diba? Teka lang, may aso. Sino bang aso? Woof, woof, woof! Woof! Namimiss ko yung dito sa Amerika, guys. Hindi ko makita kasi wala akong eyeglass Titingnan natin. Mag-eyeglass tayo. Dito kasi sa Amerika, guys, bawal yung mga aso na mag woof, 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 woof all day. Hindi gaya sa atin na diba? Kahit na hating gabi nag woof, 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 woof pa rin yung mga aso na sa silingan natin. Dito hindi pwede. Like, there's only a certain period of time siguro mga 1 hour or 2 hours in a day na pwede mong palabasin yung aso mo sa backyard mo. After that, kailangan mong ipasok sa loob kasi naiingayan yung mga silingan mo. And since naiingayan yung mga silingan mo, itatawag sila ng pulis. Tapos, pagtawag nila ng pulis, dadakipin yung aso mo. Ano naman ang kasalanan ng aso? Nagbabark na siya, woof, 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 woof. Hindi katulad ng magnanakaw. Kung yung magnanakaw na lang kaya yung dinakip nila, di ba? Kawawa
ang aso, inosente, tapos yan yung dadakipin nila. Ay, naku, yung mga taong, ewan ko, ano na bang nangyari sa buong mundo ngayon? Bakit nagkabaliw-baliw na yung mga ano, kahit na mga aso na walang ginawang masama, nag-aaw-aw lang kasi yun yung language nila, dadakipin. Tapos, yung mga magdanakaw, hindi matuklasan. Ang laki-laki pa ng katawan. But anyway, thank you for watching, guys. Yan lang po ang istorya ko sa buhay na ito, ngayong araw na ito. So, stay tuned, and thank you for watching. Bye-bye!